Isang mapagpalang araw mula sa ating Panginoong Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Kapayapaan nawa ay sumaatin. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa kasinungalingang turo ng Catholic faith defender na si John Doe, sapagkat sa mga ibang video, itinuturo niya na sila daw ang Church of God. Inaangkin niya na sila daw ang Church of God. Sa video na ating panonoodin, mga kaibigan, ay tinitindigan naman niya na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, sa English ay The Holy Catholic Apostolic Roman Church, yan po, ay pinapaliwanag naman niya na sila daw ang Church of Christ. Nakita nyo, mga kaibigan, ang ginagawa niya. Inaagaw na naman niya yung Church of God na sila daw. Ngunit, ang video na ito na kanyang in-upload sa YouTube ay sila naman daw yung Church of Christ. Mga kaibigan, kapag pinaniwalaan na ninyo ang mga turo na yan ni CFD John Doe, ay nailigaw na po kayo. Hindi na po ninyo malalaman kung alin ba ang totoo. Kasi magkaiba po yan, Church of God at Church of Christ. Magkaiba po yan. Inaangkin na po niya ang dalawa. Na noong una, ang turo ng Iglesia Katolika Romana, sila daw ang tunay na Church of Christ. Sa mga panahong ito, mga kababayan, inaangkin na niya na sila daw yung Church of God. O, sinong sinungaling, mga kaibigan? Yang mga CFD na yan ay sanay magsinungaling. Wala silang isang tindig, mga kababayan. Panoorin po natin. Ang sasama na pananalita, bastos, nakikita sa kabuhayan ng totoong may aral sa salita ng Diyos, aral katolikong ginagawang literal ang salita sa Biblia. Okay. So ito ay isang banat na kailangan bibigyan ng kasagutan. Okay, so sit back and learn. Let's begin. So ngayong araw na ito, ang sasagutin ko na naman ay yung comment nitong si Prince Garcia na matagal na to dahil kaya sabi ko nakalungkat ako sa mga comment section. At nakita ko na may mga katanungan at mga sabihin na natin na mga banat din. Mga banat na kailangan natin bigyan ng pansin. Matagal na pala ito, no? So, eto ngayon, ang sasagutin ko ngayong araw nito, yung comment ni Prince Garcia, kung saan sabi niya, alam mo ba sino nagtatag ng Katoliko mo? Mga obispo. Mga obispo daw. Sabi niya, wala sa Biblia ang relihiyon mo dahil mali-mali aral nyo salungat sa Biblia. Yun ang sabi niya. Ano pa? Tingnan nyo, membro, lasinggero, sabungero, nasusugal kung magdamit, kita ang singit. Okay, so eto na po, simulan po natin, no? Tandaan natin na yung unang sinabi niya doon na, alam mo ba sino nagtatag ng Katoliko mo? Mga obispo. Kawawa ka naman. Yan ba, ngayon kasi ang isinaksak sa isip nyo ng inyong mga ngaral. Ang pinagbabatayan kasi nila yung sinasabi sa Discourses of the Apostles' Creed. Ano bang sinasabi doon? Eto. Sabi dito ganito.
The name Roman Catholic Church in 1870 at the Vatican Council, sanay unawain natin na ako tayo magpauto sa mga ngaral ng mga ibang sekta, unawain natin yung mga referensyang binabasa. Sabi ganito, in 1870, noong taong 1870 at the Vatican Council, the name, may pangalan, no? Sa Vatican Council, may pangalan, hindi iglesia, may pangalan na Roman Catholic Church ang pinopose, pero ito'y hindi tinanggap. It was rejected, yung pangalan. Tapos, the bishops, mga obispo, assembled unanimously, nakapag-desisyon na ang official name, tandaan mo ha, ang issue dito yung pangalan, ano ang ipapangalan. Dahil merong pangalan o papangalanan, napakahalaga na yung papangalanan, ano yun, okay? The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kama yan. Ang problema kasi kapag ang dating daan ang nagbasa, yung kama ginagawang period. Yun ang problema. Ang tataas pa naman na pinag-aralan, nakalain nyo, si Slos, principal, si Daniel Rason, journalist. Pero pag nagbasa dito, ang kama ginagawang period. Oh? Ayan po mga kaibigan. Narinig po natin na ang dapat pangalan ng Roman Catholic Church ay Holy Catholic Apostolic Roman Church. Hindi po siya Roman Catholic Church sapagkat nireject po yung pangalang Roman Catholic Church. Kaya tama po ang salin sa Tagalog na ang Katoliko na iyan ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya tama po ang ikar na pangalan yan. Hindi po yan Church of Christ, hindi po yan Church of God. As descriptive of Christ Church. Yan. So, may binabanggit dito na as descriptive of Christ Church. Eto, hindi ko napapansin na binabasa ito ng kanilang tagapagbasa. Yung Christ Church, kailan ba yan tinayo? Noong 1870 ba? Kung 1870 pala, tinayo ang Christ Church, paano nangyari na noong 1521, nakapasok itong Christ Church sa Pilipinas? Iyan na po mga kaibigan. Narinig na po natin ang sinabi niya na ang Christ Church or Church of Christ ay nakapasok na sa Pilipinas noong 1521. Isipin po natin, ano po ba yung religion na pumasok dito sa Pilipinas noong 1521, mga kababayan? Di ba, iyang Katoliko na yan? Katotohanan po na ang Katoliko na yan ang pumasok dito sa Pilipinas noong taong 1521. Ngayon, yan na po ang tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po ang kanilang inaangkin na ang Katolika Romana na yan ay siya daw ang Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Napakalaking kasinungalingan po iyan. Ngayon, ipinipilit niya na pinalitan daw yung Iglesia ni Cristo ng ikar. Kung mangyayari po yun, na kaya pala nilang alisin yung pangalan na Iglesia ni Cristo, sa English po, yung binabasa niya, Church of Christ, ay wala na pong katotohanan pala ang iglesia na yan, sapagkat napapalitan pala nila ng pangalan. Ngayon, sa mga bandang huli na itinuturo ni Jando Alabado ng CFD, ay sila na naman daw po yung
Church of God. Nakita po natin, narinig po natin, at mapapatunayan po natin sa mga sinasabi ng taong yan na yung ICAR or in English is the Holy Catholic Apostolic Roman Church ay nanggaling na naman yan sa Church of Christ. Sa kanya po mismo nahuhuli ang kanilang mga sinasabi na pinaghahalo-halo na niya ang mga pangalan. Dito po natin napapatunayan ang kasinungalingang itinuturo niya tungkol sa pangalan ng kanilang iglesia na Katolika. 1870 lang pala tinayo. Ha? Next, yung sinasabing Christ Church, yung pinangalanan na na Katoliko, yung Christ Church. Kailan ba tinayo ang Christ Church? Ito ba'y tayo ng obispo? Wawa naman. Ganyan ba kayo mag-aral? Wawa naman. Hindi ganyan daw ang pag-aaral. Ang Christ Church, nagsimula yan nung sinabi ni Kristo, I will build my church, at hindi mga obispo ang nagtayo. Kayo talaga, ikaw talaga, no? So, yun ang problema sa sa maling unawa. Pag kasi nakabatay kasi masyado sa pagkapanatism, Prince Garcia, namamali ka talaga. Maliwanag po sa kanyang binasa na referensya na ang Holy Catholic Apostolic Roman Church ay descriptive of the Church of Christ. Yan po ang sinabi niya. Maliwanag po na ang tinitindigan nila na iglesia ay Church of Christ. Ang mali po dito ay yung kanilang pangalan na the Holy Catholic Apostolic Roman Church ay descriptive. Ayan po, descriptive sa pangalang Church of Christ. Itinakwil nila yung Church of Christ, mga kaibigan. Inalis. Hindi po nila idinugtong. So, ang nangyayari, ang name nila ay Holy Catholic Apostolic Roman Church. At isa pa po, hindi po totoong Church of God ang tinutukoy ng iglesia na to. Ang name na ito, hindi po Church of God, kundi Church of Christ. Ang isa pang mali po dito na kanilang ginawa ay iniwan nila yung Church of Christ. Maliwanag po, mga kaibigan. Iniwan nila ang Church of Christ, mga kaibigan. Naggawa sila ng panibagong pangalan na ang napagkasunduan ng mga obispo ay Holy Catholic Apostolic Roman Church. Unawain po natin mabuti, mga kaibigan. Ito po ba ang Church of Christ? Maliwanag po na hindi. Kasi po, inilaglag nila yung Church of Christ. Pero kung idinugtong sana po nila ang pangalan ni Kristo dito, maari pa siguro nakasama ang Kristo. Pero ito po ay nagpapatunay na inilaglag nila yung Church of Christ. Ngayon, nagkiklaim na naman po siya na ito daw ang Church of God. Mali rin po. Kasi nga wala po dito yung Church of God. Hindi po kasama.
Ngunit kung nakalagay po sana ang word na Church of God dito, ay maliwanag po, kasama nga. Dahil ang pangalang ginawa ng mga obispo na Holy Catholic Apostolic Roman Church ay isa na pong pangalan iyan, kumpleto na pong pangalan iyan. Pero wala po dyan yung pangalan ng Ama o kaya wala dyan yung pangalan ng anak. Kaya nga po, ito naman po ang sinasabi ko, ang iglesia na aking kinaaaniban, ang pangalan po ay Church of God, Born Again Christians. Nandoon po, kasama po yung words na Church of God. Naliwanag po, ano? Ayan, magsuri po tayong mabuti. Ipinipilit po nila na yan daw ang tamang iglesia, true church. Mali po, kasi sa pangalan pa lang po ay mali na. Sa pangalan pa lang, kung saan makikita ang pag-asa ng kaligtasan, ay mali po ang Katolika. Mali po ang Holy Catholic Apostolic Roman Church na pangalan ng iglesia. Hanggang dito lamang po muna tayo. Maraming salamat po sa makakaunawa po sa aking mga ipinaliwanag ngayong araw na ito. Salamat din po sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng unawa sa mga nakasulat sa Biblia. Salamat po.